Ayan, Miguel shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan, mga OFW sa ibang bansa at lalong-lalo na din dito sa Manila, sa mga Manilenyo at sa mga Iskonians, no? Nawalang sa pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw po ay maka Yorme Isko Moreno or maka Iskonians, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ko. So ito po, mga kababayan, actually, ang dami po kasing patutsada, ang dami kasing sinasabi itong si mga kasamahan ni Mayor Hani Lacuna, and especially yung mga congressman, yung mga buhayang congressman patungkol nga kay Yorme na taksil daw, manlilinlang, na wala daw isang salita. So ito nga, siguro sabi nga ni Yorme, ayaw niyang sumagot, ayaw niya ng gulo, hayaan na lang daw natin na taong bayan na ang magdesisyon kung sino dapat ang kanilang iboto at kung sino ang ipapanalo nilang mayor, no? So ito, siguro napansin nyo naman po na si Yorme, never silang nakarinig kay Yorme ng mga masasakit na salita, bagkus sila lang ang palaging may sinasabi patungkol kay Yorme. So, syempre, meron nga tayong kasabihan, mga Iskonians, na kapag ang salop mapuno, tinatapyasan. Diba? So ito, siguro hindi na rin matiis ni Yorme, wala naman siyang binigas ditong pangalan, wala naman siyang sinasabi kung sino. So, bato-bato sa langit, matamaan sa pool. So ito, may post po si Yorme kasi ang sabi kasi ng grupo ni Lacuna na taksil, I feel betrayed. Taksil, manlilinlang. So ito, natatawa ako dito sa post ni Yorme Isko Moreno kaninang umaga lang, nabasa ko. Sabi dito ni Yorme na taksil at nilinlang, hanip, jowa lang ang peg, ang malaking panlilinlang at pagtataksil ay ang hindi mo pagtupad sa sinumpaan mong tungkulin na paglingkuran ang taong bayan. Actually, totoo po yun. Malaking tama po yun. Kasi alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit na ang totoong taksil at manlilinlang, no, na sinasabi ni Yorme, yun yung hindi pagtupad sa sinumpaan na tungkulin na paglingkuran ang taong bayan. Totoo yun. Alam nyo kung bakit? Meron akong video dito na kung saan nagsasalita nga itong si Mayor Hani Lacuna na kung saan ay nagpapatunay lang na siya po ay hindi po niya pinaglingkuran at hindi niya ginagampanan ang kanyang pinanumpaang tungkulin na siya ay maglingkod bilang alkalde sa Maynila. So ito po ipapapanood ko sa inyo, kayo lang pong bahalang mag-react. Ang sinasabi ko po is, sabi niya sa akin, para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungutong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po, na ako yung nasisisi. And there were a lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na tinatanggal daw nila, one strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po every first Mondays of every month, ang pumapasok po sa city na funds coming from their department ay hindi po sapat. The last... So, yun po mga kababayan, mga Iskonians at Manilenyo. Ito po ay nagpapatunay na sinabi ni Yorme dito na ang pwedeng tawaging taksil or yung totoong taksil at manlilinlang, yun yung hindi ginagampanan, yung sinumpaang tungkulin para magserbisyo sa bayan. Na which is ito po klarong-klaro na hindi po ginampanan ni Hani Lacuna yung kanyang sinumpaang tungkulin para sa Manilenyo. Alam nyo kung bakit? Una, meron daw kasing sinabi si Yorme sa kanya na wag daw magtanggal ng tao kasi magaling naman daw mamahala at magaling naman daw magtrabaho yung mga tauhan ni Yorme. Ang problema lang doon, ikaw po yung ina ng syudad. Ikaw yung ina ng Maynila. So kapag nakita mo sa department na yan, hindi porkit pinasok ni Tarpulano yan, pinasok ni Tarpulana yan, wala kang karapatang magtanggal at palitan yang mga yan.
Ikaw ang mayor, ikaw dapat ang masunod. Hindi porkit sinabi ni Yorme dyan na yan ilagay mo ate, wag mo nang tanggalin kasi magaling yan. Hindi sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon na yung tinalaga ni Yorme dyan na iniwan sa'yo ay hindi mo pwedeng galawin. Bakit? Sino ba si Yorme para mag-utos sa'yo? Mayor ka ng Maynila. Si Yorme, citizen na. Iniwan lang yan ni Yorme dyan kasi nung panahon na si Yorme ang nanungkulan, sumusunod sa kanya yung mga tao sa departamento na kanyang tinalaga. Ang problema lang, kaya siguro hindi sumunod yung mga tao sa tinalaga na departamento ni Yorme dyan, baka kasi kulang ka. Hindi mo ginampanan yung pagiging mayor mo. O baka kasi pulpul ka. Kasi alam nyo kung bakit. Bakit nung panahon ni Yorme yung mga tinalaga niya dyan sa department na yan? Maayos naman. Umunlad ang Maynila, gumanda ang traffic enforcer, walang kutong, malinis ang mga proyekto, walang corruption na nangyari. Bakit ngayon nung ikaw na? Bakit hindi ka sinunod nila? 'Di ba? Kasi nga baka ikaw yung may kulang. Tapos ngayon sisihin mo si Isko. Kaya nasira ang pangalan mo, kaya bumagsak ang Maynila dahil sa mga tauhan ni Isko na iniwan niya sa'yo. So hindi porkit iniwan ni Isko yung mga tauhan niya ay si Isko ang masusunod. Mayor ka. Kaya nga nasagot ka ni Isko dyan na ang totoong taksil at manglilin lang ay yung hindi pagtupad sa pinanumpaang tungkulin para serbisyuhan ang taong bayan ng Maynila. Diba? Hindi porkit iniwan ni Yorme yan dyan, ay hayaan mo na lang ding magtrabaho. Tanga ka ba? Mayor ka. Diba? Ikaw ang dapat masunod. Sino ba si Isko para utusan ka? So pagpakainin ka pala ng tain ni Isko, kakain ka rin. Nagpapatunay lang dyan na tamad ka, umaasa ka lang sa gawa ng iba. Umupo ka lang pagiging mayor dyan, nag-attendance ka lang, tapos ihayaan mo na lang yan. O sige, itong traffic enforcer, yung DPWH, or kung ano-ano pa dyan, hayaan na yan sila dyan kasi nga, mga tauhan ni Yorme ang nag-ano dyan, mga tauhan ni Yorme yan, tutulong yan sa akin. Kaya nga dyan nag-uumpisa yung mga kutungan, dyan nag-uumpisa yung kabulastugan ng mga trabahante, kasi hindi sila pinahalagahan nung ina or nung ama ng city or ng Maynila. Si Yorme kasi noon ultimo hating gabi umiikot. Ultimo hating gabi nagro-robbing. 'Di ba? Kaya walang barmbado, walang tarantadong worker. So ngayon, kung totoo man 'yan na yung mga iniwan ni Yorme dyan sa department na yan, mga departamento ng mga tauhan ni Yorme, na sinabi mong mga kotong at mga sumisira sa'yo, sa tingin mo hindi magagalit yun sa'yo? Hindi ka ibubuto niyan. Bakit? Instead na ipagtanggol mo sila para respetuhin ka, tulungan kanila na mapaganda ang takbo ng pamumuno mo, hindi ka lang tutulungan. Bakit? Tinatraidor mo sila. Dapat nga, dyan ka magtiwala sa departamento na yan kasi yan yung nakakatulong sa'yo nung mayor ka. So ngayon, ilalaglag mo na hindi nagtrabaho ng ayos, puro kotong ang ginagawa. Kasi yan yung mga pinapapasok ni Isko. Alam ng mga tao sa departamento na yan kung sinong nagpasok sa kanila. Hindi mo man pinangalanan isa-isa, pero pag sinabi mong mga tauhan ni Isko yan, magagalit yan sa'yo. Isa yan sa rason na hindi ka talaga ibuboto. Kaya nga ngayon sasabihin mo, I feel betrayed by Isko. Toxic cycle kasi si Isko. Kasi lahat na lang naman ng mga nakakasama niya mula kay Alfredo Lim, kasama niya, inaway niya. Kay Atienza, kasama niya, inaway niya. Kay Erap, kasama niya, inaway niya. Tapos pati ba naman ako, tinuring siyang pamilya, kinakalaban kami. Toxic po si Isko pag nakakasama. Di ba? So I feel betrayed, yung sinasabi mo. So ngayon si Yorme napuno, sabi ni Yorme, taksil at nilinlang, hanip jowa lang ang peg. Parang jowa lang, bakit taksil ang tawag ninyo kay Isko? Hindi ba pwedeng sabihin nyo lang na tinik si Isko sa inyo? Bakit kayo takot na tumakbo si Isko pagka mayor muli? 'Di ba? Ikarapatan ni Isko tumakbo yan. Nandito tayo sa Pilipinas. This is a democratic country. We can do what we want. Wala naman pong nakasaad sa saligang batas na kapag natalo ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. As long as kaya mo at pasado ang edad mo at kumpleto mo yung requirements, no, sa bilang tatakbo
pagka mayor ng Maynila, wala pong dapat magbawal sa'yo. Maliban na lang kung kaya kayo galit kay Isko, baka may mga tinatago kayong kabulastugan dyan at alam ninyo sa sarili ninyo na talo kayo ni Isko, kaya pinagtulungan nyo si Isko. Biruin nyo, kadami-dami ninyo si Isko, mag-isa lang pero takot na takot kayo. 'Di ba? Nagpapatunay lang talaga na mga pulpul kayo. Kaya ang totoong sa taksil at panlilin lang ay yung hindi mo pagtupad sa sinumpaan mong tungkulin na paglingkuran ng taong bayan. Yun yung totoong taksil. Si Isko pumasok kasi gustong maglingkod. Kayo pumasok gustong yumaman. Yun ang totoo. And I thank you, God first.